Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong sektor ng enerhiya ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, hindi na raw nakapagtimpi si Rodante Marcoleta at tuluyan ng binuwag ang pader ng katahimikan tungkol sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng mahal na langis. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga mambabatas habang inilalantad ang mga selyadong dokumento na nagpapatunay di umano sa isang lihim na mekanismo kung saan ang bawat patak ng krudo ay may kaakibat na bilyong pisong napupunta sa bulsa ng mga nasa itaas. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito dahil ayon sa matapang na pahayag ni Marcoleta, ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang mga kasamahan ay di umano'y bukbok na sa matinding pangungulimbat mula sa kaban ng bayan. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina ng gobyerno, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang lumantad ang mga transaksyong pilit na ibinaon sa dilim ng gabi na nagpapakita kung paano pinaglalaruan ang presyo ng petrolyo habang ang mamamayan ay nalulunod sa hirap. Ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba habang ang mga pader ay tila naglalaway sa takot dahil salamat na hindi na kailanman mabubura ng anumang yaman habang ang buong Pilipinas ay nananatiling tulala sa bangis ng katotohanan. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na pagpapanggap o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa hustisya kung saan wala ng sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng batas na walang kinikilalang apelyido? Po sa DOE, meron po bang nagkaroon po ba tayo ng inquiry? Pinatawag po ba natin ang mga oil companies? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, we've been meeting with the oil company several times. Ang presyo, sinusundan yung maps. And then ang the rest, Mr. Chair, umi-increase yung logistics tsaka yung insurance. Pero yung premium po, Mr. Chair, for you to be able to purchase a supply, dati po mga $5 to $10 lang yan. Ngayon po mga $60 na. So umaakyat talaga lahat, Mr. Chair. Ang sinasabi po ninyo, Madam Secretary, Mr. Chair, ay yung pong panganib na dadaan po kayo sa Strait of Hormuz. Ang pupuntahan po natin Singapore, ang layo naman po sa Strait of Hormuz noon eh. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yes, Mr. Chair. No, it's not a Strait of Hormuz na ano. We are just getting products also from Singapore and all Southeast Asian countries, Mr. Chair. Mr. Chair, ang aking gustong i-discuss, at alam ko ito po ang naintindihan naman ng DOE. Ito po dahil sa sinasabi natin may crisis na, tank-to-vessel procedure na po ang pinag-uusapan natin. Yung ating pong, ang ating vessel, siya na po yung lalapit doon sa tangke sa Singapore. Hindi po ba nyo alam mga procedures? Nasa akin yung procedures, nakuha ko kung paano po natin mapapadali ito eh. Ayun po yung FOB price, $570 per metric tons. Rotterdam Refinery, tanks based in Singapore. Yung Petronas naman po, 640 dahil hindi FOB yun, CIF. Ngayon, kukwentahin po natin lahat ang mga local add-on, kagaya po na sinasabi ninyo, 15 pesos, 51 centavos lang per liter yun. Kahit idagdag po ninyo yun, sa 55 pesos, may kita pa po eh. Kaya tinatanong ko po, paano po tayo napunta sa 110? Mr. Chair, we will recheck the data and will if we can get the data from the good senator also. But ang lahat po na orders, halos marami po na orders, gumagaling talaga ng Singapore kasi yun isa sa mga pinakamalaking trading company. But in our computations, talagang ganun po yung presyo. Kasi kahit kunin mo doon, mahihirapan ka rin maghanap ng sarili mong vessel kasi nag-aagawan ngayon. And then the vessel is more expensive now. The premium of the insurance is really, really very expensive. And there's a premium for you to be able to buy, which is from $5 became $60. So lahat po na component nandyan yan. Hindi po ganun kadali na papadala lang ng vessel because we don't have any vessels actually to send to them because
it's very difficult now. Pero Mr. Chair, I'll direct our team that are doing the purchasing and check the Rotterdam supply in Singapore, Mr. Chair. Sir Chair, sino po yung nagsabing napakahirap pumanap ng vessel? Sino po nagsabi sa inyo? Sino ang nag-advise sa inyo? Napakahirap pumanap ng vessel para kumuha ng supply sa mga tangke sa Mr. Chair, marami kasi nagbebenta po sa PNOC na sa atin yung transport, and that's the most difficult part that they've been trying to find, Mr. Chair. Yun po bang mga players natin, ganun din ang kanilang sinasabi sa inyo? I'm not talking about the PNOC. Sa atin po yun eh. Yes, Mr. Chair, they were the first ones actually that flagged this, Mr. Chair. Yung ating mga players, sinabi po nila na napakamahal po dun sa Singapore. Did you check? Did you check the FOB price in Singapore as we speak? Yes, Mr. Chair, we have been checking actually Singapore and all the other countries. Di nga po, nasa akin na po eh. FOB and CIF, both Petronas and Rotterdam refineries. Yes, Mr. Chair, we have checked also on that, Mr. Chair. So, pareho po tayo ng presyo. No, Mr. Chair. Saan po nyo kinukuha yung presyo ninyo? Ito nga yung sinasabi ko, dapat po nagkaroon ng inquiry man lang. Kung halimbawa, sinabi ng mga players ganito, kaya ang tanong ko po, did we take those as gospel truth? Paano po natin chinek? Mr. Chair, this is based on also on the maps as we have prescribed how the computations will be, and also, Mr. Chair, on the experience of PNOC in Secretary, ang maps po is only $1.71. Sinasabi ko na po ito eh. Kanina po yung presentation kanina, yung Dubai plots. Hindi po relevant yun because we are not getting something sa Dubai. Ang sinasabi ko, Singapore lang. I'm trying to direct the conversation to Singapore. Nandun po yung mga tangke ng dalawang refineries. Pwede po ninyong check-in ngayon. Yung sinasabi, kung totoo yung sinasabi ko, hindi. Ayon sa kanilang rules. Okay? At kahit naman dumalo ang mga counsel o mga lawyers, mga defense lawyers ni Vice President Sara, ay wala rin sila namang wala silang rights to cross-exam yung mga dadalhin nilang mga witnesses o yung isang witness na nakakulong, okay, na si Madriaga. So yun yung explanation ng abogado ni Inday Sara na bakit kailangan na, I mean, there's no point para pumunta sila doon. Kasi hindi naman sila bibigyan ng hindi naman sila bibigyan ng rights o karapatan o ng tsansa na magsalita just in case na may marinig sila na for sure ang maririnig nila doon sa kay Madriaga o sa iba pa nilang mga witness ay puro kasinungalingan. Ang sabi nga ni Attorney Pua, walang ultimate facts. Pinost natin yan kanina sa Buljakan. Okay? Nag-failed ang mga kawatan, okay? Nag-failed yung mga maletagang, tama ang tawag sa kanila, mga maletagang kongresistas doon sa kanilang reklamo na sinasabi na si Inday Sara ay lustay ng ganitong pera, di ba? Yung ina-accuse nila ng within 11 days, yung 125 million. So, pinaliwanag din ni Attorney Poa na hindi actually 125 million ang pinag-uusapan doon. It's only 73 million. At, alam nyo na yan, for 2 years, 3 years na ba dati 24, 25, 2 years pinag-uusapan yan na hindi nilustay ang pera. Pero yan ang gustong sabihin ng bangag at ng maletagang. Maletagang niya mga yan, kongresista, dyan sa Malacanang, mga maletagang, mga sindikato yang mga yan. So pinapaliwanag ni Attorney po na wala silang ultimate facts. Alright? Wala silang maipakita na si Inday Sara ay nagnakaw, si Inday Sara ay naglustay. Kaya nga, di ba, sin-explain niya na wala na itong mga maletagang kongresistas na kailangan pa nila mag-issue ng subpoena para humingi ng mga karagdagang dokumento na
magpapatunay na si Inday Sara ay gumawa ng impeachable offense. Okay? Ngayon, ang explanation ni Attorney Poa na doon sa pag-issue nila ng subpoena, doon pa lang sila maghahanap na parang magte-take ng chance itong mga maletagang kongresistas na, teka, sige, mag-release tayo, ay magpadala na ng subpoena dito sa mga bank accounts, di ba, ni Inday, nabubuksan nila, baka sakaling may masilip sila. So, nagbabaka sakali pa lang sila. So, how come, okay, na sinasabi nila may substantial evidence, grounds, whatever term, di ba, ang gagawin, ang sasabihin na, in layman's term, na merong enough na ebidensya na makakapagsabi na si Inday ay gumawa ng ganito, ng ganyan, kaya sila nag-proceed diyan sa kanilang kadyotahang impeachment proceedings na yan. Kaya nga ang punto ng defense ni Inday Sara, bakit sila magsusupina para manghingi ng mga dokumento? Okay? Ano bang crime ang nakumit niya? Pinaliwanag niya sa public official o public officer. Okay? Ano yun? Ano yung sinasabi nila na nag-change ang bank account ni Inday Sara na hindi match dito sa SALN? Diba? Or sa bank account. Hindi pa rin natin nakikita kung totoo yung sinasabi nitong maleta kongresistas. Diba, rhyme? Bagay sa kanila, maleta kongresistas. So, paano na, pinapaliwanag ng depensa, okay, ng abogado ni Sara, paano dapat na dun sa, ilang araw ba sila nag-deliberate doon, ang maleta kongresista? Paano na-accumulate? Paano na-acquire? Yung sinasabi nilang ill-gotten wealth na wala nga silang dokumento, wala nga silang ebidensya na nakapagsabi na nagnakaw si Inday Sara. So, ginagawa nila yan because of the maleta. Okay? Dahil sila nga ay maleta gang. So, sinasabi ng depensa natin, not na pagkasali, hindi naman tayo abogado, na yung ginagawa ng maleta gang ay tahasang speculation. Pagbibintang, di ba? Nagko-conclude sila na wala pa silang hawak na ebidensya. Kaya nga ang point ng mga magagaling na abogado ni Inday Sara, meron palang substantial grounds, di ba? Or ebidensya na na para ituloy itong proceeding na ito. Bakit kayo magsusupina? Di ba? Kung sigurado kayo may ebidensya kayo, dapat tapos na, di ba? Paano umaasa lang sila palangga sa kanilang testigo na nangidnap, okay? Kidnap o ransom gang, tingnan mo yung mga putang inang ito. Then, may mga involved pa nga na namatay dyan sa kidnap or ransom na yan. Paano mo pagtitiwalaan yung kanilang testigo? Kasi naniniwala tayo na for sure, ang maleta government, dapat pala yan na lang tawag sana, maliban sa bangag, ang maleta administration, for sure, may mga pangako dyan sa kanilang testigo at sa iba pang nilang mga testigo na ito, mag-ano ka dyan, gumawa ka ng mga affidavit mo, di ba? Dahil in-expose din natin sa inyo na si De Lima pumasok din doon. Kaya ang tanong nga natin, pumasok sa kulungan at pinuntahan si Madriaga. Tinignan natin kung ang buto ba ni Madriaga yung chop-chop ni De Lima. Di ba? Ito yung kalaban natin, mga palangga. Di ba? Buti na yung hair ko, hindi na si-stress sa kanila. Di ba? So, ito yung sinasabi ni Attorney Poa, okay, na kahit gusto man nilang, gusto man nilang pumunta doon or what, hindi naman sila mabibigyan ng chance. Kahit dumalo sila doon sa Congress na yon, sa maleta kongresista, yung mga julul na yon, hindi sila magkakaroon ng chance. Pero knowing Inday Sara, si Inday Sara, alam niyo naman yan, ang mga eksena niyan ay bigla na lang nag-show up. Diba? Baka magulat sila at matamemi sila at matakot silang lahat. Kasi alindog pa lang ni Sara, natatakot na yung mga hitad. Okay? Even yung paulit-ulit na mga actually, hindi naman tayo naaasar yung mga kaletsyahan ng NPA-aligned. Katulad yung mga, yung mga NPA, mga pangit na maleta kongresistas. Sila De Lima, paulit-ulit yung mga Mary Grace Piatos na yan. Paulit-ulit na binabanggit yung mga alias-alias na yan, mga kababayan. Ipinaliwanag din ni Attorney Poa na yan ay not normal. It's
parang, how do you say that? Kumbaga part ng intelligence operations. Okay, hindi siya paglabag sa batas. Na gumamit ka ng pangalan na Mary Grace Piatos o Maharlika Maalindog, okay, to conceal, okay, to conceal because of security issue, okay, I mean, national security issue. Mga kababayan, pinaliwanag yun ng depensa na hindi ibig sabihin noon ay impeachable offense na. Porkat gumamit, kasi yun yung dinidiin sinasaksak sa utak natin eh. Na kung tatanga ka lang, katulad ng mga mahilig chumup-chup ng boto, okay? Yung mga maletagang kongresistas, mag-chup-chup ng boto, magpasulod ng boto sa buli ni Bangag, yung mga ganyan. So maluloko, maluloko ka talaga. Buti na lang may mga vloggers now, like me and you, na tulong-tulong tayo sa pagbibigay ng information. Kasi marami talagang lalo na yung mga kabataan ngayon na medyo mahina-hina yung utak. Okay? Mahina-hina yung utak dahil unang-una kulang sa pagkain, maaring nagdroga, puro problema dahil ang dinulot ni Bangag sa bansa natin ay puro problema. So itong mga kabataan na ito na sobrang bagsak yung kanilang performance when it comes to school. May mga survey ngayon, yung mga bata na supposedly marunong na magbasa at that certain age, hindi pa marunong magbasa. Diba? Ang baba ng ratings ng ng ating mga estudyante when it comes to sa kanilang kaalaman. Dahil sa panahon ngayon, although maganda dahil may social media, right on your fingertips, dapat nalalaman na ng mga kabataan kung ano yung mga information, pero kasi mas naaabuso nila yung katawan nila, puyat sila ng puyat, puro problema, o baka yung iba singot ng singot, katulad ni Bangag. You know what I mean? So, yun yung reason kung bakit yung educational, yung performance ng ating mga kabataan ay bagsak. Kaya they need us para i-explain itong mga simple lang naman sana na simpleng intindihin na ginagawa ng mga rebuilding NPA-aligned, mga maleta-gang congressman at maleta government na sinasaksak sa isipan ninyo ang Mary Grace Piatos na yan, yung 11 days na naggastos yung confidential fund na yan, mga kababayan, ito ay pinaliwanag ng depensa na hindi po ito labag sa batas. Kumbaga, it's part of the practice ng intelligence. So, binababoy, ginagago tayo. Okay? Ng mga Bangag kung hindi tayo nag-iisip, kung hindi tayo nagre-research. Kasi nasabi nila, yung mga kansyatan, yung sali ni Inday, ganyan-ganyan. Nagkaroon siya ng nakaw na yaman. Wala naman silang ebidensya. Again, magsasupina, asan yung ebidensya? Hindi katulad, di ba, nalagay sila sa Guinness Book World Record na talagang magnanakaw sila. Ayan yung maletagang, yung explanation, yung expose ni Zaldico ng 18 Marines / soldiers na ang mastermind ay ang mga tumanggap ng maleta. Si Bangag, paulit-ulit na natin kasi dapat talaga explain natin o paulit-ulit, huwag natin kalimutan kasi yun gustong i-cover up ng mga Bangag na mag-focus na kay Mary Grace Piatos at dito sa walang kamatayang 125 million pesos pero deadma ang maleta kongresistas sa bilyon-bilyong ninakaw ni Sandro Marcos, ni Martin Romualdez, ni Lisa Tanas, ng Bangag, yung pinangalanan ni Zaldico Amina Pangandaman, Bersamin, Trillanes, although yung hayop na yan, may kalalagyan din yung putang anang yan, George Garcia at lahat sila. So bigla na lang sasabihin nila sa media, alam mo kaya ni Inday, yung salin, chuchu, meron siyang ilgatin. Well, nasaan? Nasaan yung ebidensya? Kung meron silang ebidensya, mga kababayan, ikinalat na nila sa buong sambayanan, kahit sa planetang Mars, dadalhin yan ng mga maleta gang, ng maleta government, okay? Yang ebidensya na yan na merong ill-gotten wealth si Inday. Kaso lang, walang ebidensya. Walang sapat actually na ebidensya para mag-proceed sila dyan sa, how would I say, illegal? No, hindi pumapaloob o sumusunod sa impeachment rules. Okay, yung mini trial ni Louis Strong Bigatla. Kaya ang question natin, dadalo ba si Inday? Who knows?
Baka biglang mag-ala Wonder Woman si Inday Sara pag sasampalin yung mga kipay nila. Alam mo yon? Well, wishful thinking ko, but for sure, di naman gagawin ni Inday Sara yan. Sabi ko nga, si Inday Sara, I know for a fact na kung yan ay lalabag lang sa batas, ito lang ma-segue ko lang. Kung si Inday Sara, gustong lumabag niyan sa batas, mga palangga, dapat si Pangulong Duterte nakalabas na yan. You know what I mean? Kung gusto lang ni Inday Sara lumabag sa batas, si PRA din nakauwi na yan ng Davao. Kaso lang, ang Inday Sara gusto pa rin niyang, hindi gusto pa rin niya. Bilang isang vice-presidente, kung tutuusin, kung yan ay talagang minimin niya yung sinabi niya, dapat si Bangag gorgor na yan. Alright? Pero hindi naman gawain yan ni Inday Sara. Ang may gawain ng gugurgur ng tao, ang mga Marcos. Ang Maleta Gang. Si Chris Aquino na rin mismo na ang tatay niya, mismo nagsabi na ang tatay niya ay pinapatay o pinagurgur ng mga Marcos. At ngayon, magkakasama na silang nagpagurgur at mga manggugurgur. Di ba? So yan ngayon ang kaabang-abang natin sa March 25 kung si Inday Sara ba ay dadalo dyan sa kanilang kadyotahang mini trial na yan. So ngayon, ang sabi ni Attorney Pua na, as lawyer ni Inday Sara, yung kanyang punto de vista, yung role lang nila para i-assist si Inday. So kung pupunta si Inday, nasa kanya na yan kung a-attend siya. Yun ang sinasabi. Pero ako parang feeling ko baka umattend si Inday. Parang feeling ko lang naman, baka manindak siya, di ba? Baka manindak siya kasi, yun nga, sabi ng depensa, hindi sila pwede makapag-cross-exam. So what's the point? Kasi, talagang one-sided yung ginagawa nito. Very, bias, very syndicate-like, okay? Syndicate-like ang way ng pag-process nila dito sa impeachment na to. Dahil alam naman natin, last year, yung una na pinush nila yan, yung impeachment kay Inday Sara, ay mga may involved din na pera. Binigyan, di ba? May lumabas na issue na binigyan ang lahat na pumirma para impeach Inday Sara ng multi-million. I forgot kung ilang million na yan. Andito, mga Maleta Gang, di ba? Sinabi mismo yan. Okay, may mga I think si Chanko, I'm not sure kung ano exactly yung sinabi, pero may mga insinuation na itong mga maleta kongresistas na ito ay nakatanggap ng mga male-maleta para i-push yung ganyang mini trial chuchu with impeachment na gusto nilang tanggalin si Inday Sara kasi nga, mga kababayan, sabi nga natin, sino ba ang pwedeng lumaban kay Inday Sara? Wala sa panahon ngayon. Si Leni Robredo, ang kipay niyan, Diyos ko, na di ba? Nagdamol na sa pagiging loser. Okay? And I hope Attorney Guanzon will speak up again kung paano nandaya itong si Leni Robredo, yung dati niyang sinuportahan. Diba? So ngayon, ano ang hula ninyo? Pupunta ba si Inday Sara o hindi? Ako ay meron akong that feeling na baka pumunta siya at maloka para masindak yung mga hayop na yun. Kasi nga, hindi nga pwede, ang sabi ng law ni POA ay hindi naman yun parang parang sa inihalimbawa na about preliminary investigation na hindi naman pwedeng o hindi nagko-cross-exam. Okay? So doon, preliminary investigation at hindi nila ma-cross-exam itong si Madriaga o iba pang mga witness. 'Di ba? Yun ang sinasabi niya dito. So mga congressman, okay, mga maletagang members lang ang pwedeng magtanong sa kanilang witness, mga palangga. So wala talagang kalaban-laban, ang depensa, sila Inday Sara kung pupunta sila doon. Okay? Kasi hindi nila matitest yung credibility ng kriminal or nasa bilanggo nilang witness. Kasi wala sa rules.
Okay? Wala silang rights to do that. Pero sabi ko nga, we don't know kung ano ni Inday, anong plano na dyan. So, aabang-abangan na lang natin sa 25. Grabe yung ating aabangan. Birthday ni PRRD. By the way, dyan sa Lanvan Regan. Lanvan, di ba? Did I say Regan? Oh, Lanvan. I forgot the next word. Dyan sa The Hague. Okay? Pumunta kayo dyan sa birthday ni PRRD to show support. Grabe ang pinagdadaanan ni PRRD, ng pamilyang Duterte. Si PRRD, alam ko, kahit na nandoon siya, sa kabila na nakakulong siya, sabi niya nga, ready naman siyang harapin. At, tinanggap niya na yung kanyang ginawa. Actually, it's not kapalaran. Tinanggap niya na yung fate na ginawa ng mga bangag na nakipagsabuatan sa ICC kay Trillanes, okay? At dyan sa bangag administration. So, kay PRRD. So, kanina nag-post ako